Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang bagong kontrobersiya na muling sumabog sa loob ng pamahalaan, muling napag-usapan ng mga pangalan ng mga prominenteng politiko sa kasalukuyan. Si President Putin ng Norte Jr. ay tinuturong mastermind sa likod ng mga krimen na nauugnay sa administrasyon. Ayon sa mga bagong pahayag ng ilang mga kritiko, may kinalaman umano ang unang pamilya kabilang na si First Lady Lizata Nasmag at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez sa mga hindi pagkakaayon at mga insidente na nangyayari sa loob ng gobyerno. Isinasangkot ng mga aligasyon ng mga mataas na opisyal ng Administrasyong Marcos sa mga isyu ng katiwalian, paggamit ng kapangyarihan at hindi tamang pamamahagi ng pondo para sa mga proyekto ng gobyerno. Sa kabila ng mga seryosong paratang, itinatanggi ng mga opisyal ng pamahalaan ang anumang uri ng iligal na gawain. Ayon sa kanilang mga abogado, walang katotohanan ng mga paratang at ito'y may mga walang basihan. Akusasyong laman na layuning sirain ang kredibilidad ng kanilang mga posisyon. Ngunit ayon sa ilang mga political analyst, ang mga paratang na ito ay tila nagsimula sa mga hindi pagkakasunduan sa loob ng administrasyon. Ayon sa ilang insiders, may mga hindi pagkakaayon sa mga proyektong itinataguyod ng mga kasalukuyang leader ng bansa. Partikular na ang mga isyu tungkol sa kung sino ang may kontrol sa mga malalaking kontrata ng gobyerno. Binanggit ang mga pangalan ni Liza Marcos at Martin Tambalos Los Romualdez bilang mga posibleng kasangkot sa mga hindi pagkakaayon na ito na kalaunan ay naging sanhi ng mga suspetsya ng krimen at katiwalian. Sa kabila ng mga bintang, hindi pa rin malinaw kung anong mga krimen ang tiyak na ibinabato sa kanila. Habang patuloy ang investigasyon, umaasa ang mga mamamayan na magsisilbing halimbawa ang mga kasong ito upang magkaroon ng tunay na reforma sa pamahalaan. May mga nagsasabi na ang mga aligasyon ay bahagi lamang ng politikal na laro, ngunit mayroon ding nag-aalala na baka ang mga ito'y magdulot ng mas malalim na krisis at tiwala ng mamamayan sa kanilang mga pinuno. Sa ngayon, hinihintay pa ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at kung anong hakbang ang gagawin ng pamahalaan upang linisin ang pangalan ng mga kasangkot na opisyal. Mahalaga ang bawat hakbang na ito upang mapanatili ang integridad ng pamahalaan at ang tiwala ng bawat Pilipino sa kanilang liderato. Patuloy nating susubaybayan ang mga kaganapang ito at ang mga posibleng epekto sa administrasyon ni Pangulong Marcos. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Saan na po lalapit, lalo na yung mga OFW at nasa Pilipinas po? Ay, sorry. Ay, sorry. Dalawa kasi kaming lawyers working here. Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room. And then, there's another lawyer outside of the room. So, dalawa kami na nagtatrabaho. So, yes. So, alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. Then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Then tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them, I need a lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. Ano sa akin naman, paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobrang kahayahan ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan. But, alam mo yun, that is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, 4 na araw lang pumapasok. Yung iba, 5 araw pumapasok dyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa, Monday to Friday, mga government employees, and then we have a House of Representatives
Monday to Thursday lang ang trabaho? The civil service, we think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko, where is this special doon sa order? Where is this special committee meeting that happened? Because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga walang trabaho eh. So kailangan nila ng permission. Wala nakalagay doon. So how is that an legal order? Tapos nakalagay pa sa second order nila, I violated security regulations when I visited. Before ako pumupunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 45. Anong security violations ang violate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi, Secretary Chua, with that lawyer, I think Attorney Agnes, I don't know if I remember her name correctly right now. But yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan sa taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nilock ako kasi natutulog na ako. Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte. Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Ay, hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack. Ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. Diba? So yes, hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violations sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Diba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag nakayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility
ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng BPSPG yun? Na may I just say? Binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Diba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, hommeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Utang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-on ang mic, wala ng media. Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Sabi kay Sara ha, hindi mo naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa ko eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. It's country going to because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam niyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, dalawa. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. So, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng kalugin? So sila, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying to his team to get the votes of people. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Inigit-git nyo yung tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao. Doon sa video message mo. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions
may video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. Hindi ba nga, lagi niya sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidire ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente nito. Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contentious doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Tapos, bukhag-hag na ninyo dihatanan ang isubmit namo sa COA. Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Pagnan niyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Ako nagpipigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Nabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin nyo. Hindi ko alam paano nakakatulong ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulong mo, ganito ang bayan natin. Bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Lungab, Chairman ng Municipalities, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education?
Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, hindi ka sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, kung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo? Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa aeroplano. Magkatabi tayo. Re-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Ni Ong-Ong, ni Lita Marcos o BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Inipit nila. Kuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Anong sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa'yo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medit Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medit, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lang. Hindi ko naman alam, buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano ko bang mga negosyo ni Martin Romualdez, sulat niya ang lahat? Kala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamit mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Mark. Hindi ko pagsira ang pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang president. Hindi lang mo. Walang bubo. Yo, please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo, ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, mayaman ka, bibilin ko lahat ng tao ng pera. Pobre man mong panalo.
eme ako sa DepEd, may eme ako sa munisipyo. Pero sa akin, hindi require ako ng resibo. Nakuha. Pero alam ko, certification na ang kailangan. Pero nagpapamblaya ko. Hindi lahat ng resibo. Kung ikaw, pero mangutang, hindi mo maatap yung stock mo. Milyon dyan sa committee on accounts. Lumalabas ang pera. Pero man lang. Walang audit sa inyo. Sino ang nag-audit? Confidential funds ng Office of the President. Wala. Yan ang Pilipinas. Yan! Ang bagong Pilipinas.